Dad, maraming may mga tanong ngayon kasi this upcoming 2028, syempre, that's the next presidential election. So, sino ba ang mas fit to be president this 2028? Yung mga top contenders natin, Dad, si Sara Duterte, ang current Vice President, at saka si Senator Raffy Tulfo. Ngayon, Dad, sa tingin mo, sino ang mas fit or mas may credentials to run the country or to be the next president ng Pilipinas? Siguro dalawang katanungan niya, no? It's not only being fit, but sino siguro yung winnable, di ba? Yun ang unang tanong diyan. Sino sa kanilang winnable? Pangalawang tanong siguro, si Raffy Tulfo ba ang tatakbo? Yung si Erwin Tulfo ang tatakbo? Si Senator Raffy ba o si Senator Erwin? Kasi nga, maaring si Senator Erwin na patakbuhin kasi nga, kung titingnan natin, si Raffy Tulfo patapos na yata yung kanyang term by 2028. So either magre-elect siya, which is most likely mare-re-elect siya, so masigurado na para sa kanya yon. Kung si Erwin naman ang tatakbo sa 28, kung sakaling hindi siya pala rin, senador pa rin siya, so wala siyang talo kung sakasakali. No? So these are the two questions that have to be answered. No? So first, sino ba yung mas winnable sa kanila? Kaya dapat aralin natin kung sino sa kanila mas may chance, no? Ano ba yung mga strength and weakness ng bawat isang kandidato. So yun ang dapat titingnan natin. No? So kung titingnan kasi natin, si Vice President Sara Duterte, meron siya mga advantages o strengths and may mga weaknesses. Ganon din naman kung sakasakali, either Erwin or Raffy, meron din silang mga strengths and weaknesses. Kung titingnan mo kasi si Vice President Sara Duterte, ang advantage niya, ang strength niya is number one, meron na siyang brand recall. No? Napakalakas na ng brand recall niya. Ibig sabihin ng mga tao, kilalang-kilala ng apelyedong Duterte. So, mas madaling iboto. Pangalawa, siyempre, ang advantage niya yung makinarya. No? Meron na mga makinarya yung naitayo o pundar yung kanyang ama. Kaya napakarami ng supporter yan sa ibaba, no? In terms of mga political leaders at mga barangay chairman, mga mayor, na marami na silang mga supporter na naghihintay lamang ng tamang hudyat. No? Pangatlo, siyempre, mas maraming kakampi sa kanya ng mga political leaders kasi nga nakita naman natin noong last election, noong 2025, karamihan ng mga senatorial bets ng kanilang pamilya o ng kanilang partido, talaga naman napakaganda ng pinakitang performance results. No? In fact, number one sa senatorial election si Bongo, no? Si Senator Bongo, na alam naman natin kanang kamay ni President Duterte at malapit sa Duterte family, nakadikit yan. At ganoon din si Senator Bato de la Rosa, no? Surprisingly, nasa top 3 din yata siya. No? So, kaya nga yung mga pinakitang yun, makikita mo na napakalakas ng wave pa rin towards the Duterte brand. No? So, yun ang advantage ni Vice President Sara Duterte. So, yung winnability niya, yun ang mga strength niya. No? Kung titingnan mo pa rin, kung ano pa ba ang strength niya, aside from that, siyempre, resources din. No? Mas maraming mga supporter o financier ang handang sumuporta sa kanya because sa tingin nila, at least kahit na paano, neutral-friendly naman siya sa business. No? Yun ang tingin sa kanya ng mga pangkaraniwang mga naghahanap buhay, mga financier. No? So, neutral-friendly. Ano naman ang mga weaknesses ni Vice President Sara? Siyempre, yung iba naman, marami nagsasabi na masyadong emotional. No, so yun ang kanila sinasabi, no. So at pangalawa, para daw napalaki siya na parang spoiled. So yun ang mga sinasabi nilang weakness niya. At pangatlo, siyempre, yung sinasabi nga nila na meron din mga issues tungkol sa mga corruption scandal na nangyari sa kanya o pinataw sa kanya o inakusa sa kanya nung siya Department of Education Secretary. So, yan yung mga strengths and weakness ni Vice President Sara Duterte. Pero in terms of winnability, medyo meron siyang advantage. Tingnan naman natin si Tulfo, no? Kung sakali naman si Erwin Tulfo ang patatakboy nila, si Senator Erwin Tulfo, ano yung mga strengths niya at weakness niya? Ang strengths niya, of course, may brand recall din. Lakas din ng apelyedong Tulfo, no? Kaya nga nauso yung slogan na isumbong mo kay Tulfo, no? Yan, narinig mo yan sa mga pangkaraniwang mamaya kung meron silang problema, yun ang nakikita nilang parang tatakbuhan nila para sanggunin nila o humingi sila ng tulong sa kanya. So may brand recall na. No? Pangalawa, siyempre, senator siya ngayon. So kahit naman paano, meron na rin siyang visibility, no? Consistent visibility. Sa media, napakalakas niya pa rin. No? Nandun pa rin sila. Sila magkakapatid. Maya't maya, sila napakaraming supporter o followers o nanonood. No? So yung kanilang name recall, brand recall, napakalakas. So yun ang mga strengths ni Senator Tulfo. So, kasi siyempre, pangatlo, malamang ang babakapan siya ng administrasyon. No? Kasi nga, ang tingin natin, siyempre, tatakbo lamang sila kung palagay mo may backup ang administrasyon. Kasi wala nang credible o strong candidates ang administrasyon kung titingnan natin ngayon. No? Na dati tinitingnan yata nila si Martin Romualdez ang parang merong ambisyon o merong nanais na tumakbo. Pero at this point, with the flood control scandal, mukhang si Tulfo na ang maari nilang suportahan. Hindi natin masasabi dahil nasa kanila naman yan. Pero kung sila ang titingin, kung sino mga mas may laban, siyempre, one of the Tulfo brothers would be
one of the stronger candidates, possible candidates no, na pwedeng lumaban. Ano naman ang mga weakness naman kung sakali naman si Tulfo ang lalaban? Ang weakness naman siyempre, marami sa mga financiers o mga business people o sa mga kapitalista, medyo mas nangangamba dahil hindi pa nila alam kung paano yung kanyang patakbo, no? Kasi nga wala naman siyang talagang executive experience, no? Saka pangalawa, siyempre nakikita nila na parang na-hassle minsan yung mga negosyo nila, kahit na may nagsumbong lamang ng hindi tama, biglang naghuhusga na siya. So yun ang mga negative perception, parang quick on the judgment ang tingin sa kanya. Ibig sabihin, unfair o may bias ka agad, no? Para lang na sa ganun, mapansin siya, kinakampihan niya kaagad yung nagsumbong, hindi niya muna tinitimbang o hindi niya muna inaalam ng maigi. Yun ang kanyang perception ng mga tao, no? Ng mga karamihan, ng mga middle class at upper class. Sa masa naman, malakas din siya. So yun, may mga strengths and weakness ng bawat candidate. So this is going to be a very interesting fight. Well, Dad, alam natin na may 3 years pa or may panahon pa, a few years more before the next election na 2028. And kung sinasabi mo, si Sara seems to be the clearest frontrunner na pinaka-winnable. Pero may nakita rin tayo nangyari dyan dati na si VP Binay at the time was also the strongest frontrunner. Pero before the elections happen pa lang, talagang siniraan na siya at siniraan before that. Hindi mo ba yan nakikita kay VP Sara ngayon? Like for example ngayon, sa mga accusations, yung mga allegations daw sa kanya tungkol dito sa DepEd scandal, sinasabi nga niya na sinisiraan niya siya as early as now para hindi daw siya manalo bilang presidente. So, since may a few years more before 2028, sa tingin mo ba, Dad, lahat ng paninira na tinatapon sa kanya ng mga kalaban niya o mga ayaw siya manalo, magsistick ba yung mga allegations na to, Dad? Well, kung hindi sana nangyari itong flood control scandal na to o expose na to, siguro baka kumapit, no? Kasi mayroon na nakita naman natin before this flood control scandal, medyo kumakapit na yung tungkol sa confidential fund issue, no? Kaya nagkakaroon ng mga congressional investigation at marami ng mga media at marami ng mga NGOs na talagang sinisigaw yung kinakailangan magkaroon ng impeachment proceedings, no? So yun ang pero dahil sa flood control scandal na to, mukhang mas natabunan yung issue niya, no? Kasi nga kung makikita naman natin, kung ihahambing natin yung halaga na nawala compared sa inaakusa sa kanya o binibintang sa kanya, nakikita naman natin na talaga napakalaki ng disparity yung amount na pagkakaiba, no? Kaya nga siyempre ang focus ngayon ng mga tao, ano ba ang ginagawa ng administrasyon o gagawin ng administrasyon sa mga talagang tinutukoy ng mga mastermind, no? Kasi kung palalagpasin nila yung mga mastermind dito na alam na more or less ng karamihan o meron at least perception ng karamihan, di yun ang magiging problema ng administrasyon. Kung susuportahan nila halimbawa si Senator Tulfo, whichever one of them, whoever amongst the brothers, ay kahit na paano may negative impact pa rin yun. Kasi nga hanggang hindi nare-resolve yung flood control issue, na hindi ma-satisfy o hindi matugunan yung kahilingan o kagustuhan ng mga madla na nakakarami na talaga yung mga mastermind dapat ang maparusahan, hindi yung mga kung sino lang yung mga nadamay, no? O mga kasapakat. So yun ang mga issues dito na nakikita natin. Kaya yung pag-stick ng mga negative propaganda laban kay Vice President Sara, maaring hindi masyado kumapit, no? So of course, katulad na sinabi mo, maaring meron ding ibang third party, no? Dark horse na tinatawag natin na maaring lumutang, no? Kasi kung titingnan natin ng panahon ni Vice President Binay, ang sinasabi nilang more or less kalaban niya si Marojas o si Grace Poe, biglang nagkaroon ng dark horse, no? Na lumabas si President Duterte as a alternative candidate, no? Kaya doon napunta yung suporta ng karamihan. Ganun din dito, maaari rin, no, na magkaroon ng third party or alternative candidate. Maaring si Senator Bam Aquino would be a very potential candidate because kahit na paano yung image maayos at ang tingin namang nakararami and neutral friendly siya sa halos paghahanap buhay. Tapos naging number 1 senator pa siya, Dad. I think number 2 yata siya Okay. kay Senator Bongo, no? So yun ang advantage niya, no? So and of course, siyempre may partido na rin sila. Bagamat siyempre kung titingnan natin, hindi natin talaga matatantyayan hanggang hindi dumating yung more or less 6 months to go. Doon mo makikita kasi yung mga organizational strength ng bawat isa, no? Pero kasi nga kung sa organizational strength, medyo nakakalamang si Vice President Sara Duterte kasi nga established na yung kanilang organisasyon, may makinarya na sila, meron silang resources, no? Kasi nga marami rin mga donors, contributors at mga financiers na handang sumuporta sa kanila, no? Of course, ano ba yung mga advantages and disadvantages, no? Kasi nga ang advantage naman syempre, lalo na yung mga pro-China policy, no? Yun ang tingin ng mga tao, no? Na pagka si Vice President Duterte ang nanalo, siguro kahit naman papano magkakaroon tayo ng magandang relasyon sa China at maaaring dumami ang turista ulit dito galing sa China at mamumuhunan kasi mas malapit sila sa atin kaysa sa Amerika. So yun ang sinasabi, saka yung hidwaan sa West Philippines, baka mas magkaroon ng konting unawaan. Yun ang tingin ng
kanilang nakararami na botante. Pero at the same time, sinasabi rin naman natin na ano ba yung negative aspect nito. Siyempre, mga American government naman, siyempre, maalanganin sila, ma-insecure sila. No? Kasi alam nila na pag si Vice President Duterte nanalo, malamang magiging more or less, hindi rin siya masyado pabor sa mga Amerikano. So, siyempre, kung yung mga American government din, hanggat maaari, gusto rin nila yung medyo pabor sa kanila. Kaya yan ang mga plus and minus na mga issues na to. So tingin mo ba, Dad, na yung mga taong galit ngayon sa mga flood control issue, mas likely sila na magsuporta kay VP Sara? Kasi sa tingin nila, si VP Sara mag-hunting dun sa mga, syempre, current administration, yung mga ibang tao na nakakuha ng nag-benefit sa flood control. Siya ba yung magiging symbol or parang flag bearer para sa anti-corruption? Para i-hunting yung may mga mastermind ng current administration o nasa loob ng current administration? Kasi kung titingnan natin, no, ang tanong siguro, bakit nagugustuhan ng marami? Hindi naman natin masasabing nakakarami, pero marami ang nagkakagusto sa Vice President, kay Vice President Sara Duterte. No? Kasi nga, una nakita naman natin, no, may tapang siya. Yung sinasabi nga nila, yung bang may tapang, yung nakikita naman natin at pinakita rin naman niya sa kanyang mga nakaraan na pamumuno. Nung mayor siya sa Davao, nakita naman natin, nung inaharang niya yung magde-demolish ng mga squatter, talaga naman halos suntukin na niya yung sheriff. No? So, yung nakikita nila na may tapang yung ating Vice President. No? So, siyempre, sa mga kababayan natin, napakalaking bagay. No? Pangalawa, pag hindi rin na-satisfy o hindi nga natugunan yung kanilang kahilingan o kanilang daing na kinakailangan makulong itong mga mastermind na nakita nilang parang napatawan lamang na napakagaan na sintensya o napakagaan na parusa, lalong talaga magsishift o lalong talagang lilipat yung suporta ng mga tao kay Vice President Sara Duterte para sa ganun matugunan yung kahilingan na maparusahan yung mga dapat maparusahan dito sa flood control project na scandal na nangyari dito. No? So yung mga plus minus na nakikita natin. No? So yung sinasabi natin, yung mga strengths kasi ni Vice President Sara, yung palaban siya, nakikita naman, may tapang. At pangatlo, nakita naman natin, kada sa congressional hearing, talagang humaharap siya, no? Nilalabanan niya yung mga nag-aakusa sa kanya. So yun ang mga positive na perception sa ating Vice President. No? Well, Dad, kung sinasabi mo yung winnability ng one of the Tulfo brothers is not necessarily there kasi wala yung makinarya pero baka supportan sila ng administrasyon, paano naman kung sinasabi mo nga, kung may dark horse na kunwari si Senator Bam Aquino, sa tingin mo ba, may posibilidad ng administrasyon na si Marcos, susuportan niya si Aquino? Alam ko, medyo nakakatawa yun para sa mga ibang mga manonood natin dito na yung Marcos at Aquino magiging team up, pero sa tingin mo ba, posible yun? At kung nag-team up ba sila, pwede bang manalo ang Aquino this time kaysa kay VP Sara? Well, it's a possibility, no. There's always a possibility, no. Kasi nga kung titingnan mo sa yellow group na sinasabi natin kila Senator Bam Aquino, Liberal Party, no. Di lang naman si Senator Bam Aquino ang potential contender nila. Nandiyan din si Senator Risa Ontiveros na kung titingnan natin palaban din, no. Yun ang tingin ng mga nakararami din, no, na palaban din siya. So, yun din ang mga possible contenders, no. Pero syempre, between the two, yun ang choice nila kung si Bamba o si Risa ang mas may chance, no. Pero in terms of ranking kasi sa Senate voting o election, mas mataas kasi yung rango ni Senator Bam Aquino. So most likely yun ang pinaka best bet ng Liberal Party, no. So ngayon kung sasabihin mo naman na kung susuportahan siya ng administrasyon dahil nga siya yung parang mas winnable na ilalaban kay Vice President Sara Duterte, it's very possible, no? Kasi kung titingnan naman natin, mukhang nagbati na yung mga pamilya ng mga Marcoses at Aquino, no? Kumbaga, nagkaroon na siguro ng mas magandang pagkakaunawaan at nagkapatawaran na. So, nakikita naman natin, kahit na nakita natin sa isang larawan, nandun si Chris Aquino, kasama yata si First Lady at ang mga ibang taga Marcos administration. So, nakikita naman natin na nandun na yung kanilang more or less relationship, no? So, at the end of the day, siguro ang tanong diyan ang most likely na babakapan ng administrasyon would be somebody that is more winnable, no, to be able to compete or to win over Vice President Sara Duterte. Yun ang nakikita natin. Or that between the choices, let's say VP Sara, one of the Tulfo brothers, or Senator Bam Aquino, are all of them, if any of them win, will all of them be good for the country? Well, ganito kasi yan, no? Each one of them will have different kumbaga leaning, no. So kung si Vice President Sara Duterte, most likely ang leaning niyan is towards China, pro-China policy or friendly to China policy at the very least, no. And number two, syempre mag-o-open ulit yung floodgates niyan for tourism, for business, for investment. Yun ang advantage kung siya naman ang ano. Of course, ang downside naman ng mga Amerikano naman, syempre definitely they'll be unhappy and they might not support us as they should, no. So kung si Tulfo naman, si Senator Tulfo naman mananalo, syempre
magiging asiwa ang mga investor at mga businessman kasi nakita nila yung kanyang style na parang masyadong kumbaga negative siya, no? Lagi niyang tinutuligsa yung mga negosyante kahit na hindi pa nalalaman yung totoong istorya, kaya nga medyo asiwa sila, no? But at the end of the day, I'm pretty sure naman if he would be the president, somehow he would learn to step up to become a leader rather than just be an accuser, no? So, yun sinasabi nila na kanilang perception Kasi sa baka kanya. para sa radio show lang niya ginagawa yung ganun pag-accuse Oo. para magkakaroon siya ng hits, no? Tama din yun, no? So, it may be just for the show so that they will have more viewers. And then, of course, kung si Bam Aquino naman, again, also, that's a possibility, no? Na pag si Senator Bam Aquino naman, syempre, mga business people would be more, kumbaga, supportive, no? Kasi alam nila na kahit na paano, talagang mas neutral siya pagdating sa investment, sa mga business and everything, no? So, these are the segments. But ang challenge naman kay Senator Bam Aquino, siyempre, yung mass support, medyo mas mahina yung mass support niya compared to, let's say, Vice President Sara Duterte and si Senator Tulfo. But that, going back to VP Sara Duterte, kasi, di ba, she was also the mayor of Davao, tapos yung Duterte family, until now, sila pa rin yung nagpapatakbo ng Davao. And until now, sa latest ranking ng safety sa buong Pilipinas, Davao City is ranked one of the safest cities in the Philippines. So sa tingin mo ba, Dad, kung si VP Sara manalo, kaya ba niyang i-replicate to sa buong Pilipinas, or dahil lang mas maliit yung city kaysa sa buong bansa, mas madali i-manage yung safety at security ng isang city? Well, sa akin kasi I would rather, kumbaga, feel the pulse of the public. No? Nakikita naman natin sa mga nakakapanayam natin, nakakausap natin sa mga pangkaraniwang tao, parang ang kanilang impression or perception is during the time of President Duterte, parang nagkaroon ng less criminality. No? Kumbaga, mas natahimik yung kanilang mga lugar, nawala yung mga magnanakaw, nawala yung mga nabawasan, no? Kahit na paano yung mga pusher, nabawasan yung mga hold-upper, nabawasan, mas nagkaroon ng takot, wika nga, no? So because of that, mas nabawasan yung criminal incident sa kanilang mga lugar, no? Siyempre nandun pa rin yun, pero at least ang sa tingin nila, perception to, no? So the numbers definitely would be more revealing kung makukuha yung mga records, no? Pero in terms of perception, ang perception ng karamihan is that nung panahon ni President Duterte, nagkaroon ng mas tahimik o mas maganda yung peace and order natin sa ating lipunan, no? Kasi very decisive yung kanyang leadership style. Now, if that will translate to Vice President Sara's leadership, that's another story. But because the brand has been established as such, yun ang kanyang advantage, no? So yung brand perception na pag si Duterte o Vice President Sara Duterte manalo, at least kahit na paano manunumbalik yung kumbaga peace and order na sinasabi nila perception wise, no, na sa ating lipunan, no. So yun ang mga advantages ng kanyang brand, no. So now again, katulad yan, hindi lang siguro sa perception, no, kasi pinapakita rin naman niya na palaban siya. So syempre kung pakikita niyang palaban niya siya, may takot niya mga drug lords, warlords. So ayun mga kababayan, VP Sara Duterte, Senator Tulfo, or Senator Bam Aquino, sino ang sa tingin nyo ang best fit to become president for 2028? Ngayon mga kababayan, bago tayo bumoto sa halalan, ang layunin ng Ilocano Defenders ay para tumaas ang antas ng education ng bawat Pilipino. Para kung mas maraming mga Pilipino na mas maraming may aral na, mas maraming mga Pilipino na makakapili ng tamang presidente o tamang mga politiko na dapat nating iboto sa susunod na halalan. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Mga minamahal kong kababayan, huwag sana natin kalimutan na walang bayan kung wala kayo. Pangalawa, walang pamahalaan kung hindi dahil sa inyo. At pangatlo, walang karapat-dapat mamuno kung hindi para sa inyo. Yan po ang pinaglalaban at sinusulong ng Ilocano Defenders Party List. Mga mamumuno na uunahin ang kapakanan ng sambayanan, pangangalagaan ang kinabukasan ng ating mga kabataan, at ipaglalaban ang karapatan ng bawat mamamayan. Marami pong salamat. Ako po si Michael Sa, inyong dad ng bayan.